Salamat sa paghihintay nyo sa episode 10. Tinalo ng Adler's team ang Magia Lupus. Lalo na ang pumapangalawa sa Magia Lupus na si Razor at natalo laban kay Mash. At ngayon naman, sina Dart at Fiend naman ang lalaban sa Magia Lupus na natapat sa kanila. Ang Headmaster Mage ay inutusan ng Divine Visionary na kapatid ni Fiend para mag-imbestiga sa mga nangyayari. Sa kabilang banda, sinimulan ng umatake ang Magia Lupus member na isang babae laban sa kanila. Nagbitiw ng isang malakas na spell at itinira pero nasangga ito ni Dart gamit ang kanyang fire spell. Sabi pa ni Dart, talagang likas na malalakas ang mga double-liner mage. Hindi biro itong babae na ito. Malakas din siya. Habang nagsasalita si Dart Redhair, bigla itong inatake ng kalaban at mukhang napuruhan siya. Aatakihin ka ng kalaban kung hindi mo siya cherish at mamahalin. Kakaiba din ang magic style ng kalaban, hahaha. Hindi na nakatiis si Dart at nagbitaw ito ng mga malalakas na fire spell expand at sunod-sunod na ang ginawang pag-atake niya kay Dart the Redhair. Naipit si Dart sa loob ng kanyang tornado spell at mukhang delikado ang sitwasyon niya. Nagawa pang insultuhan si Mash ng kalaban, kung sino-sino na lang daw ang kinakalaban niya pero wala naman siyang kakayahan na talunin ng Magia Lupus, sabi niya kay Dart. Nahihirapan na si Dart, hirap na siyang huminga at nananakit ang mga butot kalamnan niya. Muntik nang sumuko si Dart, na-realize niya na sobrang layo ng agwat ng kanilang kapangyarihan. Habang nahihirapan si Dart sa loob ng tornado, ang simpleng nasangga lamang ito ni Dart. Ang power ni Dart ay biglang tumaas ang level nito, hindi lubos makapaniwala ang babae sa mga nangyayari. Hindi pala basta-basta ang pinanggalingang pamilya ni Dart. Ang markang cross sa forehead niya ay sumisimbolo na paglampas langit na ang kanilang nararamdamang emotions, lumalabas ang kanilang totoong power at kaya na niya itong makipaglaban sa isang demons. Nanginginig na sa takot ang kalaban at hindi alam ang kanyang gagawin. Galit na galit si Dart dahil muntikan na itong mapahamak dahil sa kanya. Naglabas ng mga malalakas na fire explode spell si Dart at inatake ang kalaban, laking gulat ng babae na sinadyang hindi patamaan siya. Ang tugon ni Dart ay ayaw niyang pumatol sa isang babae. At biglang may umatake sa likuran ni Fiend na isang uri na bato at akmang kakainin siya nito. Pero, siya ay iniligtas ni Dart at nasangga ito. Bumalik pala ang kasama ng babae na si Fourth Fang na kayang makontrol ang bato. Bumalik ito kasi hindi kaya ng babae na kalabanan ang mga single-liners mages. Sabi pa ni Fourth Fang, walang kalaban-laban ang mga single-liners na to laban sa akin. Pupulbusan ko sila na parang abo. Umatake na si Fourth Fang at naglabas ng mga malalaking kamay na gawa sa bato. Nawalan na ng pag-asa si Dart, hindi na niya alam kung kaya pabo niyang tumanggap ng mga pag-atake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang may umatake ng isang malaking espada galing sa likuran nila Dart at Fiend at napuruhan ang kalaban sa sikmura. Hindi makapaniwala ang kalaban na ganun lang kadali na sirain niya ang aking spell. Laking gulat niya na ang Divine Visionary pala ang may kagagawan sa pag-ataking yun. Hindi pa din nawala ng pag-asa ang kalaban at biglang umatake sa likuran ng Divine Visionary gamit ang kanyang stone spell na headstone pero ito ay sinira lamang ng malaking espada niya. Nagbigay ng mga malalakas na pag-atake ang Divine Visionary na isa sa mga pinakamalakas na students at top ng Adlers. Ipinakita niya ang kanyang impresibong sword spell at itinira ang mga madaming espada sa kalaban. Nagmamakaawa ang kalaban at pinilit lamang daw siyang pinag-utusan para gawin ang mga masasamang bagay. Pero hindi pa din naniwala ang Divine Visionary at binigyan ito ng isang malakas na pagsipa sa sikmura. Hindi daw mahuhulog sa mga bulaklaking mga pananalita lalo na't galing sa isang klaseng tao na kagaya niya. Binigyan ng leksyon ang kalaban, inaapak-apakan ito para matuto. Kapatid pala ni Fiend ang Divine Visionary. Kaya pala nag-iimbestiga siya kasi ang grupo ng Zero na isang notorious ay nakapasok sa school at inatasan siya na tugisin ito. Nagkaharap pala sila ni Mash at sinubukan ang magical level nito gamit ang Spider Measure. Ang Spider ay sumusukat na ng mga maraming magic users. Sinimulan na ni Rain ang pag-iimbestiga kay Mash at umatake ng biglaang gamit ang kanyang malaking espada at nasangga naman ito ni Mash. Naguguluhan ng Divine Visionary kung gumamit ba ng magic power or himatake muli si Rain gamit ang 3% sword crescent niya, pero ginawa lamang itong mga upuan ni Mash.
Sa huling test, umatake si Rain gamit ang 10% sword Harrison's Crescent kay Mash at nasangga niya lahat. Litong-lito ang Spider Magical Measure kung paano niya ito nagawa. At yun na nga, naaalala na ni Rain na si Mash pala ang tinutukoy ng Mage Headmaster na isang unique students at may malaking puso para sa mga mahihina. Humingi ng sorry si Rain kay Mash at binigyan niya ito ng magic handkerchief para magamot ang mga sakit na natatamo ni Mash. Ang sabi pa ng kasalukuyang Divine Visionary, kung walang magic si Mash at gusto niya maging Divine Visionary, kailangan muna niya patunayan sa lahat na mas magaling pa siya sa lahat ng mga magic users. At yun na nga, pinuntahan ni Mash ang isa sa kandidatong maging Divine Visionary na leader ng Langdorm. At dito nagtatapos ang pang-10 episode ni Mash at aabangan nyo ang susunod na episode. Magandang labanan ito ng The Leader of Langdorm versus Mash the non-magic user of Adler's team.